Sa video pong ito, ang gagawin po natin na strategy dito ay mathematical at saka candlestick formation. So pagbabasihan po natin yung entry natin via candlestick formation. So kung makikita nyo po, ang nakalagay po ay $1 lamang po yan dahil gagamit po tayo ng mathematical po dito na strategy. Hintay po tayo ng breakout kasi naka-sideways siya. Papasok po tayo ng buy position. Nangyari dito sa screen na to Ayan, nakaano po siya. So nag-break na po yan. So hihintayin po natin yung isang candlestick. Ayan, nag-start na po siya. So papasok po tayo dito ng buy. Ayan, buy po tayo. After that ay susubukan po nating salungatin yan nang sa ganun ay makita po ninyo kung bakit kinakailangan din ng mathematical po yung strategy. Nagkukunwari pa siyang bumaba, nag-break na nga siya doon sa previous high kukunwari pa. So wait natin yan. So sasalungatin natin yan mamayang konti para ma-i-apply natin yung mathematical po na strategy nang sa ganun ay malaman ninyo kung bakit kinakailangan natin yung mathematical, dahil doon sa mathematics na i-apply natin, doon po nare-recover yung loss. Ayan, pumasok po tayo ng isa. Sinalungat na po natin dahil may bagong candlestick. Yan, wait natin yan, naakyat yan kasi nakita nyo naman yung candlestick formation niya ay nagkaroon siya ng higher high. So ibig sabihin tutuloy yan pataas kasi nagkaroon siya ng pangalawang candlestick, nagkaroon ng higher high. So tutuloy na yan siya pataas. Ngayon, at dahil yan ay losing na, gawin natin yang $2 ang susunod na trade para ma-recover po natin yung loss natin na $1. So yan po ang purpose niyan, kung bakit kinakailangan gamitan ng mathematics yung strategy natin, dahil iyon ang pag-recover po ng natin, loss. Ayan, so talo na yun. Pero papasok tayo ngayon ng sell. So hintayin po natin yan. Pasok tayo ng sell hanggang 50% yan, sigurado ibababa niyan. Kasi ang trend naman natin ay pataas, kaya bababa yan sa 50%. Dito sa pinakamababa, sinimulan nitong unang candlestick. Ito po, kita nyo yan, tatlong candlestick yan na magkasunod na green. So mostly ibababa niyan ay 50% lamang. Kaya huwag umasa dahil ang trend ay pataas. Kaya mostly pag may ganyang nagkakaroon ng consolidation yan ang tawag, yung tatlong pantay-pantay na candlestick na yan. Yan po ay consolidation yan. Pero hindi porkit umakyat yan ay hindi bababa, dahil mostly nagkakaroon yan ng 50% na reversal at saka uli tutuloy sa taas. Ayun, na-recover na po natin yung loss natin, ibalik natin sa $1 kasi delikado yan, para hindi maano yung pasok ulit tayo ng sale, wala pa sa 50%, pasok tayo ng sale. Ayan, pag na-hit yan yung 50%, titigil po tayo ng pag-sale kasi ang trend naman niya, nakita nyo yan, bullish. So ayan yung 50% niya, yan hanggang dyan sa gitna ng isang yan, 50% na yan dyan. Yan yung 50% niya. So pag nag-close yan 7 seconds, 6, ayun, pasok ulit tayo ng buy. 50% na yan. So aakyat na naman yan at pupunta doon sa level noong previous high niya. At ang gagawin po natin ay papasok tayo ulit dyan sa previous high niya ng isang trade ulit.
trade or dalawa o isa lang muna. Wait natin na mag-break siya dito sa isang candlestick na pula kung papantayan ba niya yan. Ayan, ayan, ayan. So 22, 21, papasok tayo uli ng isa pang trade. Wait natin yung seconds niya. 9, 8, 7, 6. Ayan. Oh, sarado na. Pasok tayo uli. O 0. So papasok tayo uli ngayon ng isa pang trade. O nagkukunwari pa siya. Pababain muna natin ng kaunti para sure tayo na pag bumaliktad siya doon ay talagang pasok. Yun, mabaliktad yan, papasok yan dito, magbre-break po yan dito sa previous high niya. So yun yung inaano natin, anticipate natin dyan dahil ang trend po natin ay bullish. So kinakailangan talaga na alam nyo mag-determine ng trend. So para ma-determine ng trend, kinakailangan balikan nyo yung higher time frame muna. I-check nyo sa higher time frame from 1 hour, 15 minutes hanggang sa 5 minutes. So yung 5 minutes ang pinaka-the best para ma-determine yung 1 minute time frame kung saan patungo. Ngayon, pag nag-break uli yan dyan sa taas, pasok tayo uli. Ayan, pasok tayo. Sigurado yan magbre-break yan kasi bullish ang trend po natin ngayon. Panalo tayo ng isa sa $1 lang na itinaya natin. So nagkaroon na siya. Nakita nyo yung dalawang candlestick uli na nagkaroon ng higher high candlestick, higher high and higher low. So ibig sabihin yan ay aakyat yan kapag ganyan ang position ng candlestick. So tandaan nyo po yan nang sa ganun ay hindi po kayo malito, hindi yung pasok lang ng pasok. Kapag nagkaroon tulad nito ng tatlong candlestick na pantay, iwasan po nyo yan dahil naka-side view po yan. Consolidation ang tawag dyan. So pasok tayo ulit, magbre-break na siya. Panalo na naman yung isa. Nagkunwari pang bumaba, kukunwari pa, aakyat yan dahil bullish po ang trend po natin. At nakita nyo naman sunod-sunod na yung green na yan, kaya tutuloy yan mag-break dyan sa pinakamataas na yan. Ayun. Actually yung pangatlong candlestick ay pumantay na siya. Itong pang-apat na candlestick ang siyang mag-break dyan sa previous high niya. So manalo na, ayon, umakyat na. So ganun lamang po at naway makatulong po ito sa inyo ng kaunti. Pero sa mga susunod na video po ay iisa-isahin po natin yung mga candlestick formation na strategy para hindi po kayo malito. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe sa channel